Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar. Kasama ho natin si Segjing Paras. Segjing, magandang araw, Magandang Seg. araw, paring Eli. Magandang araw sa mga kababayan natin at let's pray, mga kababayan, sa ating mga kapatid, ating mga kapitbahay, kamag-anak, mga anak, mga tatay at nanay na nakilahok ngayon sa malawakang rally dyan sa Liwasang Bonifacio, kasama ang Iglesia ni Cristo at iba pa mga sekto at mga iba-ibang parallel organizations at mga iba-ibang mga NGOs na nandyan ngayon, nakikibaka, nakikilahok sa malawakang rally upang panawagan na bumaba na si Marcos Jr. Sobra ng kabulastugan ni Marcos Jr., sobra ng paglustay ng pera. Ngayon nga mga kababayan alam niya na may hinaing ang taong bayan, nagkakaroon ng rally, nagpapasarap pumunta sa Canada. Ilang bilyon na naman or ilang milyon na naman ang lulustayin doon na wala man lang in return. Walang kapalit na kabutihan na magagawa sa Pilipino, sa mga naghihirap ngayon. Biro mo yan, in the midst of the storm of people shouting that he is being accused of corruption, his government is incompetent, the country is already becoming a failed state, pupunta pa rin doon at maglustay pa rin ng pera. Walang hiya. Tingnan mo itong sinasabi ngayon itong Marcos na ito. Bago umalis papuntang Canada, sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinabi ni Iglesia ni Cristo spokesperson Edwil Zabala na may selective justice ang kanyang administrasyon. Sir, in your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Well, they have their opinion. I believe they're wrong. Yung pang sagot niya sa rally po ng Iglesia ni Cristo na they're entitled to their own opinion kasi ang panawagan nga mayroong Selective. Ginagawang may isa na sa gawa na kaso against Senator Rodante Marcoleta at sinasabi ng Iglesia walang basihan ang kaso. May selective justice. So, kung may kaso man isasampa kay Marcoleta, this is selective justice. Bakit? Kasi inurong yung kaso ni Chis Escudero. Inurong yung kaso ni Joel Villanueva. Matagal nang sinasabi na si Martin Romualdez kakasuhan. Pero mukhang uunahin pa si Marcoleta na sampahan at huhulihin at ikukulong. So, sinungaling itong Marcos na ito. Wala daw selective justice. Their opinion is wrong. Ikaw ang mali, Marcos. Mukhang wala kang alam kasi bangag ka kasi, hindi mo alam ng pinaggagawa ng mga tauhan mo sa DOJ at saka sa Ombudsman. Paring Eli, ano masabi mo? So, dito ho mga kabayan, talagang, pero ang sabi niya, opinion nila yun, pero mali ang kanilang opinion. Pero dito kasi, yun nga ho, hindi may alis sa tao, yung maging perception na talagang merong kinikilingan at merong pinapaboran. Kasi matapos na lumipat itong si Escudero sa mayorya na kaalyado ng administrasyon, bigla nawala yung kaso. At Samantala saka, nagpa-presko noon si Ombudsman Boying Rimulya, nakakasuhan na raw po, plunder pa kasama si Martin Romualdez. Pagkatapos yan, after 1 week, nag-presscon din si Boying Rimulya, sabi niya, hinug na raw yung kaso ni Joel Villanueva. Ngayon bigla na hilaw. Tapos siya mismo ang nagsabi na hinug na. Pero ngayon, nandun pala sa DOJ yung kaso. Ang ginawa niya, Segjing, Tapos pinorward ng DOJ, parang pinail na ng DOJ sa Ombudsman. Kasi DOJ is not
is not the prosecutor of a case involving public official. Ah. They can only, mayroon silang concurrent jurisdiction as to the filing kung sinong tatanggap. Pero as to the actual prosecution, it is the ombudsman. So ipoprosecute na supposed to be yan, ipapile ng ombudsman. Pinigilan ni ombudsman. At sinasabi niya, hindi pa ito pwede. We will case build up pa. O, paano siya mag-a-announce, sinabi mo nga, na hinog na, kung uulitin na naman. So, Pero, klarong-klaro, may usapan dyan ng Malacanang at si Joel para magiging number 13 siya sa Senado at mapasagawa ngayon ang gusto ni Marcos na ididikta nitong Senate majority. Yun po ang talagang hangarin dyan. Pero nagtataka ako, Sec. Jing, bakit dumaan yan sa DOJ? Samantalang senador, kasi ang alam ko, private dapat eh. Citizen lang sa DOJ, tapos diretso na sa ombudsman. Yes. Pero bakit parang isinangkalan lang yung DOJ ngayon? Parang, kasi ang alam ko, wala naman yung silang binabanggit na ano eh, na nasa DOJ yung kaso Walang ni Villanueva. jurisdiction ng DOJ. Oo. Lalo na pag senador. Oo. Ha? It's always the ombudsman. In fact, sa administrative nga, hindi pwede ang ombudsman eh. Like in the case of Joel Villanueva, he was already found guilty by the ombudsman, Conchita Carpio Morales. At pina-implement na yung order na ipipanalay siya. Inupuan ng Senado. Kasi ang Senate ang mag-implement dapat nun. Sila Ang aprobahan Senate muna. kasi, nakalagay sa Constitution, they discipline their members. Pag administrative, gray area yan. Pero kung criminal, walang lusot. Ombudsman dapat. Ombudsman. Oo. At Sandigang Bayan ang maglilitis. Oo. So, tanong mo, paano napunta sa DOJ yung kaso? Oo. Pero nung una, hindi binabanggit na nasa DOJ yung kaso eh. Ang sabi ni Remulla, iniimbestigahan na nila, hinog na. So, ibig sabihin, dinidribble. Yes. Dinidribble. Ginawang sangkala na lang ang DOJ na kunwari nandun. Pero kung ating tutuusin talaga, hindi naman dadaan dapat sa DOJ yun. Nagers palusot. Yes, palusot. Pero ngayon, sa mga nangyayari ngayon, at talagang tumitindi itong panawagan na talagang namamaniobra ang kaso rito sa Pilipinas, Sec. Jing, no? Ikaw, paring Eli, membro ka ng kapatiran. So, ano talaga ang pananawagan ng kapatiran? Kasi hindi ko masyadong narinig. Kami, bilang mga Duterte supporters, at anti-Marcos in a way, kasi talagang gusto naming bumaba si Marcos dahil gusto naming mag-resign siya dahil wala na talagang pag-asa ang bansa natin under his pamumuno. So, ang iglesia, panawagan ng iglesia? Kasi sinabi ng mga ibang iglesia, ito na po, tuloy-tuloy na po ito, hindi kami alis dyan kung walang mangyayari. So, nananawagan ng iglesia na mag-resign si Marcos. Pero sa ngayon, ang talagang pinakapunto nila rito yung yung sa transparency, yung justice, at yung pagkontra sa korupsyon eh. Pero anong katuturan yan kung hanggang daldal lang, walang yung the one implementing, supposed to implement accountability against corruption ay hindi gumagalaw at siya pa nga yung dapat ito ipipinpoint na corrupt. So, walang ibang panawagan ng Iglesia ni Cristo kundi bumaba sa pwesto si Marcos Jr. Yun sana ang dapat narrative doon sa rally, di ba, paring Eli? Maring unti-unti, yan ang mangyayari. Aabangan natin yan. Okay. Kasi gradual. Habang tumatagal, tinitimpla. Parang kape yan eh. Lagyan mo ng cream,
tinitimpla. Tsaka ngayon day 3 na ngayon Day 3 tumatagal na. Balita ko, ang una nilang sinasabi, kung pinayagan sila, ang kanilang hiniling na permit ay hanggang Sabado. So may dalawang araw, may dalawang araw pa, bukas at saka Sabado. Ngayon, naglipat sila sa Liwasan. Mayroong mga grupo doon, yung grupo ni Leandro, Congressman Leandro, ano pangalan nito? Libiste. Libiste. Na matagal na nagdi-demand dito sa kanyang kalaban, kalaban sa katiwalian. Kalaban sa paggawa ng katiwalian. Itong si Ralph Recto, na kasalukuyang Executive Secretary. At dito ay siguro i-anunsyo na rin natin na Sec Jing, merong mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte at bilang pagsuporta sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo, at ang sabi ay ipagpatuloy nyo yan. Ito yung message ibinahagi ng kanyang anak na si Kitty Duterte matapos niyang bisitahin ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands. Yesterday I informed him of the protests in EDSA. Then today I informed him if tama ba yung pagkabasa ko, extended until July tomorrow, 'di ba? Extended until tomorrow. At saka medyo madami ng tao, tapos I told him na nag-red alert na. Sabi niya lang, maiksi lang yung sinabi niya. He said, sa mga Pilipino, pagpatuloy niyo yan. So, take it out however you think it means. Yun yung sinabi ni PRRD. Kasi sa abuso nila sa atin, no, darating yung panahon na mapupuno talaga yung Pilipino. So, ipagpatuloy nyo yan. Yun yung sabi ni PRD. So, alam na pala ni dating Pangulo, So, lalong- nangyayari dito. Lalong titibay. Kasi nananawagan kami sa ating Vice Presidente, hindi naman sumasama sa rally, hindi naman kumikibo. Mabuti pa yung tatay ay naunahan pa siya. Ika nga. Kasi 2 beses na kami na we appeal to the Vice President to be the leader, to show her leadership, to join people na mayakap siya ng taong bayan dyan sa kalye. Pero mukhang wala pang aksyon. I hope itong rally sa Liwasang Bonifacio ay sasama na dapat, or sana inihikayat namin na tumuntong sa stage or makihalubilo si Vice President Sara, kasi yung tatay niya na mahal ng taong bayan, iniiyakan at hindi kinakalimutan, ay nagbigay na ng kanyang talumpati na magpatuloy. Mga kababayan, sundan natin ang hiniling ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpatuloy tayo sa rally. Each and everyone na loyal and very high supporters of the President Duterte, magkaisa tayo. Punta tayo sa Liwasang Bonifacio. Ngayong oras na ito, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas, hanggang matapos, at hanggang magkaisip na si Marcos ng matino at bumaba siya sa pwesto, mga kababayan. Okay, so yan ho mga kababayan, no? Ang saktong sinabi ni Kitty, sa mga Pilipino, ipagpatuloy nyo yan. Yun ang sakto. Okay. Na sinabi ng dating Mabuhay si PRRD. Okay, so sa ngayon ay siguro at least nasa day 3 at mukhang magtutuloy-tuloy ito. Ngayon umaabot na sa 20,000 no, yung tao diyan sa Liwasang Bonifacio. May mga nagko-comment din, maganda sa Liwasan kasi Freedom Park. Yes. Hindi kailangan ng permit at malapit sa Malacanang. At saka, alam mo, hindi ko sinasabi na gawin, ha? Hindi ko sinasabi na we will do illegal things. Pero iparinig ko lang, kasi ako kasama sa dalawang EDSA Revolution. EDSA 1, noong nanawagan si Cardinal Sin, at ang nagdepensa
sa mga salbahe ng mga tauhan ni Marcos na gusto sanang pagbabarilin ang mga tao sa EDSA ay mga madre. Ha? Ha? Kasama kami doon sa malawakan tao ng EDSA. Ha? Frontal ang mga madre at sabi ng mga barilin nyo kami. Kasi sobra na ang diktador na kawatan na Marcos Sr. Oh. So, dahil dyan, ang armed forces ay tumiklop. Na si Ramos, Enrile. ang naiwan na lang yung General Bell. So, that's EDSA 1. Sa EDSA yon. Pero sa EDSA 2, kay ERAP, hindi lamang sa EDSA ang rally. Mayroong mga maraming grupo na nagmarcha galing sa Ligarda, galing sa Magtahan, nagmarcha, napakahaba ng pila ng tao, buong street puno at naglalakad papuntang Malacanang. So I'm not saying that the people, sinasabi mo nga, malapit lang sa Malacanang, I'm not saying that Na ganun ang gawin. ganon ang gawin. Kasi noong ginawa ng taong bayan, noong panahon ni Estrada, after ang tao ay nag-alboroto dahil hindi binuksan yung second envelope at nag-walk out ang mga prosecutors, ito na po, the rest is history. At doon bumaba nag-resign, according to history, according to the jurisprudence, ERAP resigned. Although he did not admit later on, but there was really actual resignation. And doon nag-o-taking si Gloria Macapagal Arroyo doon sa yung EDSA Shrine. Okay. So, ito po. So, patuloy, sabi ni Duterte, I am supporting at patuloy kayo dyan. I am referring to President Rodrigo Roa Duterte coming from the words of his daughter, Kitty. Pero dito, Segjing, kasi ngayon, ang nangunguna, ang Iglesia ni Cristo, pero marami ring sektor, halimbawa, iba pang relihiyon, na sinasabi lang kontra sila sa korupsyon. Hindi ko nga alam, kasi nung unang mga rally, na andito pa si PRRD, active ang KOJC. Pero ngayon, wala akong masyadong napapansin that they are all out. Tinatakot ba si Kibuloy? Or si Kibuloy ba ay naglaylo? Yun ang tanong natin sa mga KOJC. Kasi dito parang purely Iglesia at saka mga DDS. At saka mga good thinking Pilipino na galit sa kabulastugan ni Marcos. They are not even DDS. A lot of neutral people na nagsympathize dito sa rally ng Iglesia, nagpupuntahan lahat dyan sa EDSA Monumento at saka dito ngayon sa Liwasan. So, nasaan na yung KOJC? Mr. Kibuloy, pakawala na yung mga kaibigan mo, mga kasama mo. Mukhang naglaylo ka, Mr. Kibuloy. Okay lang sana, narinig ko na nagbibigay kayo ng mga pagkain. We are very thankful for that. But here, we need warm bodies, di ba? To express their sentiments on our country's very massive corruption. Pero sa simbahang Katoliko, di ba, sila'y tutol din sa corruption, pero parang wala. Wala yan. Wala. Yung mga Katoliko kasi, they are already infiltrated. Unlike nung panahon ni Cardinal Sin, pure at saka hindi brainwash ang mga Katoliko noon. I'm not referring to ordinary Catholic. Yung mga Katoliko na active sa mga churches at mga ganon, mga schools na Catholic schools, they are already brainwashed by the Pinklawan and the Dilawan. So, kagaya nito, itong Bishop Tindero, ewan ko kung anong tinitinda nitong tindero na ito, at saka itong Bagaporo, nilililang nila yung mga grupo na
oh, you're all welcome. This is all for ano itong white ribbon. Ano ba itong white ribbon? Cake ba ito o salad? Ha? O, nililin lang nila yung mga DDS, yung mga ordinary people na neutral na sumali daw. Pero pagdating doon, yung rally is controlled by the communist people. By the bayan muna. At walang hiya kasi pinagtaboy yung mga hindi nila kauri sa pag-utak-utak. Hindi. Yung ayaw manawagan makakaliwa. kay Sara, hindi nila pinapasali. Gusto nila Marcos lang, pero hindi naman nananawagan na Marcos resign. Hindi naman nananawagan na Marcos, sumagot ka sa ano. Sinasabi lang, corruption, accountability. Pero wala silang sinasabi na mananagot si Marcos, pare. Wala. Ha? So, yan po ang kaibahan ngayon. So, ito, we are very glad that President Rodrigo Duterte finally, kung nandito lang yan, kung hindi yan nakakulong sa Hague, si PRRD, baka nandyan na yan sa kalye. Kasi noong panahon namin, na ng mga rally-rally dyan, doon sa Davao, yung unang rally ng Maisog, it was really President Rodrigo Duterte na sumasama sa mga tao. Niyayakap siya. Sumisigaw ang tao. Pero, yun ang panawagan namin, sana, na gawin ang kanyang anak na tumitingala tayo na maging leader natin. Pero, mukhang hindi pa niya ginagawa ng ating Vice President ngayon. So, we appeal to her. We appeal to you, Madam Vice President. Sana, pumunta ka dyan sa liwasan, magsalita po kayo, at manawagan po kayo na magkaisa ang taong bayan. Magkaisa para lamang sa reforma, para lamang sumpuin at ilagay sa basura ang napaka-corrupt na bansa na ito. Siguro baka naman nagmo-monitor at Well, we hope so. lang. We hope so. We want her to already be part of this. Kasi tuloy-tuloy na po itong panawagan natin na bumaba si Marcos Jr. Okay, so mag-aabang ho tayo sa mga kaganapan diyan pa rin sa liwasan at yun ho, no, yung kung siguro yung mga gusto na makilahok diyan, yung mga kontra sa corruption, punta na ho kayo diyan. Yes. Napaka-importante ho. At sinasabi ng mga pinklawan gustong makisawsaw din dito sa issue at galit na galit sa mga Iglesia ni Cristo members. Itong Hidarian, itong mga Palsis, itong mga kung sino-sino yung mga Yellow Tards dyan, or pati itong chairman ng Yellow Tards. Itong si ang sabi nila dyan, FMD, foot and mouth disease. Nung mga sinasabi nila. Pero ang tunay na pangalan nito ay Frank M. Drilon. Yes, Itong si Frank M. Drilon, sumasawsaw parati na retired naman sana siya na senador, pero pagbigyan natin, sumawsaw na naman siya at tinitira niya si Marcos naman ngayon. Hindi mo malaman kung sala sa init, sala sa lamig, ito si FMD. Anong sinasabi niya ngayon, paring Eli? Yung intelligence failure daw, no? Kasi yung kine-question niya, nasaan na punta yung bilyong pisong Intel funds dahil nalusutan sila ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. So, ayaw niya yung kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Pero, wala siyang magawa dahil yung kanyang amo na si Marcos ay hindi nagamit ng husto yung Intel Fund at nalusutan. Ito, sa basahin natin itong sinasabi ni FMD, alias Foot and Mouth Disease. Ito, billions were spent on intelligence funds. The public deserves intelligent results, not surprises. Yet the police themselves admitted there was zero intelligence on this rally despite billions in intelligence funds. Where did the intelligence funds go?
if government agencies fail to detect, anticipate, or prepare for an event of this magnitude, then there is clearly a serious failure of intelligence. Yun, sabi niya. Okay. So, well, alam mo, Mr. FMD, tama nga yun. Pero mukhang yung intelligence fund, although hindi ginagamit dito sa intelligence na totoo, eh ginagamit sa ibang bagay. Ginagamit sa paglustay ng pera ng gobyerno at hanggang ngayon walang audit, walang napupuntahan. Pero ang totoo talaga dyan, maski ginamit pa ni Marcos yung intelligence fund, walang cooperation ng mga PNP at saka armed forces. Because, biro mo, ang miyembro ng Iglesia ni Cristo is all over. All over in any agency, customs, BIR, lalo na sa PNP. In fact, may sinasabi na yung head daw ng NCRPO is an Iglesia member. So, paano tatalab yung intelligence fund kung parang wall yan na bumabangga ka, it's being repelled, ha? Matalbog lang. Kasi ang mga members ng PNP ngayon ay mapagmasid na. Yung AFP mapagmasid na sila. But they are doing their duty to the Republic. But yung kanilang puso, kanilang diwa, ay alam na nila kung sino yung magnanakaw. Sino yung corrupt na opisyal ng gobyerno. They are just waiting for the proper timing. Na ilalahad nila yung pumuputok na sa dibdib nila na pasakit dahil yung pera na sana mapunta sa kanilang mga pamilya ay nilustay ng buong magnanakaw, mga buhaya, mga congressman at mga senador na ina-identify na ni Vizcaya, ina-identify na ni Bernardo, ina-identify na kung sino-sino na mga who have personal knowledge, hindi pa rin na bibigyan ng hustisya, Paring Eli. Okay, so yan lang ho muna at magtatabay pa rin sa iba pa natin mga episode. Samantala, huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Eparas kay Eparas at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Salamat.